Samantala, pagkatapos ng karumal-dumal na masaker sa 7 panadero sa Cupang, Antipolo City kahapon, isa na namang kaso ng pagpatay ang naitala sa parehong barangay kaninang madaling araw. Ang krimen na nadinig sa kuha ng CCTV sa pagtutok ni Mark Salazar. Sa bulubundukin at liblib na bahagi ng Cupang, Antipolo sa Rizal, ginawa ang karumal-dumal na pagpatay sa isang lalaki kaninang madaling araw. Blanco pa ang awtoridad kung sino ang biktima at sino ang pumatay sa kanya. Kapirasong bahagi ng kwento ang kayang ibigay ng CCTV video sa lugar. Mag-aalas 2 ng madaling araw kanina, makikitang naglalakad magkakasunod ang 4 na lalaki. Dinig ang pagmamakaawa ng isang nasa gitna. Natapos ang diskusyunan sa 3 putok. 3 na lang ang dumaan sa kamera. Wala na ang nakasandong puti. Maririnig pa ang tunog ng mga motor paalis ng crime scene. Isang residente ang unang nakakita sa biktimang nakabulagta sa kanal. Paglabas ko, kita ko tsinelas. Sabi ko, may tsinelas. Ito tsinelas. Ba't dito natulog to? Sabi ko. Kala ko naman lasing. Pag-plastic ko sa mukha po. Kahit tumakbo na ako sa barangay. Ay, hindi taga inyo? Hindi po taga rito. Kasi kung taga rito yan, kilala ko namin. Kahit sa short man. Narinig ng ilang residente ang mga putok ng baril pero walang lumabas sa takot na madamay. Iniyayaya ko po to na pumunta kami sa barangay, ayaw niya naman. Pagka nagtatakbuhan na sila doon, may patay. Di siyempre takot na din kami. Hindi naman namin alam kung sino po yun. Hinihingi namin ang pahayag ng Antipolo City Police at ng Rizal Provincial Police Office sa nangyari. Kanina may amang naghahanap sa barangay hall ng nawawala raw niyang anak kahapon pa na edad 17. Tinatawagan ko, nakapatay. Pero active siya kanina ng 4 hours. Active naman po siya kanina. Opo. Kaya kinaklarify lang po namin. Clarify lang po namin kasi hindi po siya umuwi. Active pa ng 4. Nang ipakita naman sa kanya ang larawan ng pinatay, hindi niya makilala kahit ang damit ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras.